Lord Jesus Christ. Kaya nung sinabi dito sa babae na ito, at sinabi sa kanya, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya, yumaan ka. So di ba napaka-blessed natin kapag nandyan yung ating hiniling kay Lord Jesus Christ ay nabigyan ito ng kasipunan. Kumbaga nagkaroon ng kasagutan. Kasi hindi po basta-basta. Bakit? Sapagkat hindi po kasi lahat ng lumalapit kay Lord Jesus Christ. Kasi sinabi niya na hindi lahat na tumatawag sa pangalan ng Panginoong Panginoon. Hindi lahat na tumatawag sa ating Panginoon Kristo ay naniniwala na po sila sa kay Lord Jesus Christ. Bakit? Kailangan pong makita sa ating Lord Jesus Christ yung ating pananampalataya sa Kanya. Basahin natin yun. Dito sa Hebreo 11 verse 6. Bluetooth mode. Sa Hebreo 11 verse 6. Basahin. Sa Hebrews 11 verse 6. Praise the Lord. Praise the Lord. But without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Praise the Lord. Praise the Lord. So nandyan po ang sabi ni Lord Jesus Christ. Kung tayo po ay lumalapit o tumatawag sa Kanya, kailangan po yung ating faith sa Kanya. Praise the Lord. Hindi po yung sabihin na basta nanalangin ka, tapos na. Basta nanalangin ka, okay na. So kailangan po may apply natin yung ating pananampalataya sa Kanya. Sapagkat sinabi dyan, at kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. At siya ay tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya nagsisihanap. Praise the Lord. Praise the Lord. So ibig sabihin po, tayo na lumalapit kay Lord Jesus Christ, kailangan po tayong manampalataya ng buong puso. Sapagkat without faith, it is impossible to please God. Bakit? Ano ba yung pananampalataya na yan? Diyan sa verse 1. Basahin natin. Hebrews 11 verse 1. Praise the Lord. Praise the Lord. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Praise the Lord. Praise the Lord. So sinabi po dyan, na ang pananampalataya ay kapanatagan sa mga bagay na ating hinihintay, mga bagay na hindi natin makikita. So kapag tayo po nananalangin sa Kanya, kailangan nandyan po yung ating pananampalataya. Nandyan po yung ating kapanatagan sa mga bagay na hindi po natin nakikita. Praise the Lord. Sapagkat yung ating mga hinihingi sa Kanya, hindi naman po natin nakikita ang Diyos. Subalit sa pamagitan po ng ating pananampalataya, ng ating paniniwala, ay nandyan po makikita natin yung kilos ng kapangyarihan ng Diyos. Praise the Lord. Katulad po ng mga patituloy nyo kanina. So nandyan iba't ibang kaparaanan, iba't ibang mga kapangyarihan ni Lord Jesus Christ na kumikilos sa buhay natin. Kumbaga may papatutuo natin na nandyan si Lord Jesus Christ, hindi po nagpapabaya sa atin. Pagkaman minsan, nandyan na hindi po agad-agad ibibigay ni Lord Jesus Christ. So patuloy lang po tayo magkaroon ng faith sa Kanya. Basahin natin yan. Sa Mark 11 verse 22 hanggang 23. Mark 11 verse 22 hanggang 24. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. At pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanang sinabi ko sa inyo, ang sinumang magsabi sa bundok na ito, mapataas ka at mapasugba ka sa dagat, at hindi mag-aalinlangan sa kanyang puso, kundi manampalataya na mangyayari ang sinabi niya, ay kakamtin niya iyaon. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo na inyong tanggapin at inyong kakamtin. Praise the Lord. Praise the Lord. So nandyan po, sinabi po ni Lord Jesus Christ,
At pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Amen. Sa paano mong paraan? Sinabi diyan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sino mang magsabi sa bundok na ito, mapataas ka at masubra sa dagat, ay hindi mag-aalinlangan sa kanyang puso. At hindi mag-aalinlangan sa kanyang puso, kundi manampalataya na mangyayari ang mga sinabi niya ay kakampi niya yaon. Praise the Lord. Kasi ibig sabihin po, nandiyan kapag pinaniwalaan natin yung mga bagay na mangyayari, huwag po tayong magduda, huwag po tayong mag-alinlangan, sapagkat magagawa po ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Praise the Lord. Kaya kung tumarating po sa atin ang mga bagay na yan, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Yung ating faith ba kay Lord Jesus Christ ay hindi ito yung mababago ba yung ating paniniwala. Kumbaga may pinanalangin tayo kay Lord Jesus Christ, hindi man po agad na ibigay ni Lord Jesus Christ, huwag po tayong tumigil sa kakapanalangin. Kundi patuloy po natin ipagdasal sa ating Panginoon Kristo na yung ating mga hiningi po, ito po ay bibigay niya sa atin. Praise the Lord. Sapagkat kung may pananampalataya po tayo na sinabi dyan na kasing laki lamang ng butil ng mustasa, masasabi mo sa bundok na lumipot ka doon sa dagat. Sabi sabihin, kapag may faith ka kay Lord Jesus Christ, yung imposibleng bagay, magiging posible lahat ito. Praise the Lord. Kumbaga lahat ng mga bagay, may mangyayari talaga na makikita natin yung power ng ating Panginoon Hesus Kristo. Kaya minsan maalala ko lang yung buhay ko dati noong dalaga pa ako na ginamit ako ni Lord Jesus Christ. So doon ko nakita yung kapangyarihan ng ating Panginoon Hesus Kristo. Na kasi kapag kayong isang tao, siya ang lumapit sa iyo, na humihingi ng prayer, talaga nandun yung power ni Lord Jesus Christ. Kasi kapag ikaw mismo ang lumapit, lalo na sa lingkod ng Diyos, kumbaga nandiyan kasi, simbolo kasi yun ng pagpapakumbaba. Simbolo yun ng pagpapakumbaba mo. Hindi po katulad ko na ginagamit ko sa mga pastor, kundi yun po ay simbolo na yung pagpapakumbaba sa harapan ni Lord Jesus Christ. Yung maalala ko yan, minsan naalala ko yung sa ospital noon na yung tiyahin ko na sa side ni nanay, na sumadya talaga doon sa amin sa looban. Sabi sa akin noon, punta ka sa ospital. Kasi yung pamangkin ko kasi, humihingi na ng dasal. Sabi niya, nagtanong na siya sa pare, na bago mo na daw siya mamatay, humihingi na siya ng dasal. Parang basbas lang. So ngayon sabi niya sa akin, puntahan mo ipag-pray mo siya. Kasi sila mga church of God din sila. Kumbaga naniniwala din sila sa power ni Lord Jesus Christ. So nung pumunta ako doon, alala ko nga yung sabi sa akin ni Pastora Jing, yung kapatid ko, maalala ko noon yung napunta tayo sa ospital noon, na nagpa-pray sa iyo, yung taga-wasig na yun, sabi niya na yung bata na, kumbaga, inaayawan na ng doktor. Kasi yung una, bali tatlo kasi na yun ang pinagaling ni Lord Jesus Christ instantly. Yung una, yung pamangkin ng tiyahin ko, nung madatnan ko doon sa ospital, nakita ko yung habol na yung paghinga niya. Ano niya dito sa lalamunan, hinahabol niya yung paghinga niya kasi may hika siya. Hindi na makakain. So ngayon, sabi ko sa kanya, tanggapin mo ba si Lord Jesus Christ sa buhay mo? Sabi niya, oo daw. Sabi ko, magsisi ka. So doon po nakita ko yung power ni Lord Jesus Christ na instantly gumaling siya. Napag-review ko sa kanya na in Jesus name 3 times. Balik na sa normal yung paghinga niya. Wala na. Sakto na magdi-deliver na ng lunch nila. Sabi niya sa akin, hindi rin ako makakain kasi sinusog ako. Sabi ko, ipag-pray natin yung pagkain mo bago makainin. So, na ipag-pray ko yung pagkain, nakain niya, hindi niya isinuka yung pagkain niya. So, ngayon, hindi ko pala alam na marami palang nakatingin, pumasok doon sa kwarto niya. So, ngayon, nung makita nila yung kagalingan doon sa taong yun, may lumapit sa akin na isa, ipag-pray mo din yung anak ko. Tita no naman, tagawasig. Yung bata na yung dila niya,
matigas na. Kasi lagi itong naninigas pala pag yung ano na, yung tetano. Naninigas na siya, yung dila niya, ano na, puro sugat na. Sabi niya, inaayawan natin na palabas na kami ng doktor kasi wala daw lumabas na. Hindi nagagaling yung ano. Sabi ko, kung maniniwala kayo, mananampalataya kayo sa Diyos, hindi po ako magpapagaling sa Kanya. Ginagamit lamang po ako ng instrumento ni Lord Jesus Christ para mapagaling yung anak mo, Odo. So, talagang nakita ko yung power ni Lord Jesus Christ. Pag-pray ko sa Kanya, pag-review ko ng 3 times, balik na sa normal, hindi na nanigas yung bata. Nakalakad na siya ng normal. So, makita po natin yung power ni Lord Jesus Christ doon sa, bagaman baguhan lamang sila, pero yung kasi, doon kasi lalo binubuwas ni Lord Jesus Christ yung kanyang power. Kapag once na baguhan ka, talaga yung eagerness mo na lumapit sa Kanya, doon ibubuwas ni Lord Jesus Christ yung kapangyarihan niya. Yung isa naman taga-pulalakaw, na hindi mo siya mahawakan kasi mahipo mo lang, masakit daw, sabi ng bata. So, ang gawa ko naman, pinainom ko siya ng blessed oil. Nung pinainom ko siya ng blessed oil, saka ko prayan. Nung matapos ko siyang i-rebuke ng 3 times, paghipo ko sa kanya, paghawak ko sa kanya, wala na siyang sakit na nararamdaman. So, ganyan po ang makapangyarihan si Lord Jesus Christ. Kung yun po ay nasaksihan ko, ang power ni Lord Jesus Christ sa pamagitan ng aking paniniwala at pananampalataya sa Kanya, pagsunod sa Kanya, kaya din po ipakita ni Lord Jesus Christ yan sa buhay ng bawat isa sa atin ngayon. Praise the Lord. Praise the Lord. Kaya po yan ni Lord Jesus Christ. Basta inaano lamang po ni Lord Jesus Christ sa atin, yung faith na talagang paniniwala na talagang buo yung paniniwala mo sa Kanya. Talaga pong ibibigay po yan ni Lord Jesus Christ. Bakit? Ano sinabi diyan sa Matthew 21 verse 22? Pakibasa. Matthew 21 verse 22. Praise the Lord. Praise the Lord. And all things whatsoever ye shall ask in prayer, believing, ye shall receive. Praise the Lord. Praise the Lord. Kasi sinabi diyan, at lahat ng mga bagay na inyong hihingin, manalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Kapag nanalangin tayo, hindi naman yung nanalangin ka kasi, kumbaga parang laro-laro lang, hindi mo rin makakita yung pinapanalangin mo. Kasi kailangan pag nanalangin tayo, inaniwala natin at sinasampalataya natin na kaya ng Diyos na ibigay sa atin yung ating mga hinihiling. Praise the Lord. Ano pa? Basahin pa natin dyan sa Luke chapter 1 verse